Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nakarating sa pandinig ng reyna ng Seba ang mga balita tungkol kay Solomon, kaya't nagsadya siya upang subukin ito sa pamamagitan ng malalim na katanungan. Dumating nga siya sa Jerusalem na may kasamang maraming abay at may dalang katakot-takot na kayamanan, mga kamelyo na may kargang iba't ibang uri ng pabango, napakaraming ginto at batong hiyas. At nang makaharap na niya si Solomon, sinabi niya ang kanyang pakay. Sinagot naman ni Solomon ang lahat niyang tanong, at wala isa mang hindi nito na ipaliwanag. Humanga ang reyna sa karunungan ni Solomon, at sa palasyong ipinagawa nito, napansin niya ang pakain sa hapag ng hari, ang mga tirahan ng kanyang mga pinuno, at ang kaayusan ng kanyang mga tauhan. Napansin din niya ang kanyang kasuotan, ang mga tagadulot niya ng inumin, ang handog na iniaalay niya sa templo. Hangang-hanga ang reyna sa kanyang nakita, kaya't sinabi niya sa hari, "Totoo nga pala ang lahat ng narinig ko tungkol sa inyo. Hindi ko mapaniwalaan ang mga sinasabi nila sa akin tungkol sa inyo. Ngunit ngayong makita ko ang lahat, ay napatunayan kong wala pa pala sa kalahati ang ibinalita nila sa akin. Sapagkat ang inyong karunungan ay talagang higit kaysa iniulat nila sa akin. Mapalad ang inyong mga asawa, mapalad ang inyong mga tauhan, sapagkat lagi nilang naririnig ang inyong karunungan. Purihin ang Panginoon, ang inyong Diyos na nagpala sa inyo at nagpaluklok sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ng Panginoon sa Israel, ginawa niya kayong hari upang mamahala dito at magpairal ng katarungan. At ang hari binigyan niya ng halos 5 toneladang ginto at napakaraming pabango at batong hiyas. Kailan may hindi natumbasan sa dami ang pabangong iyon na bigay ng reyna ng Seba kay Haring Solomon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isa sa mga high points ng paghahari ni Solomon ay ang pagbisita sa kanya ng reyna ng Sheba. Ang Sheba ay matatagpuan sa dulo ng bansang Saudi Arabia natin ngayon. Noon, kilala ang lugar na ito dahil sa kanyang mga ginto. The Gold of Sheba. Dumating ang reyna na may dala ng maraming ginto, mga pabango at mga batong hiyas o mga jewelries. Dumating siya kasi nabalitaan niya ang karunungan ni Solomon at gusto niyang tingnan kung totoo ito. Natuklasan niya na totoo ang kanyang nabalitaan at higit pa dito. Wala pa nga sa kalahati ang sinabi sa kanya tungkol sa karunungan ni Solomon. Sinagot ni Solomon ang lahat ng mga tanong niya. Ang karunungan ni Solomon ay hindi lang theoretical, hindi lang ideas. Ito ay naranasan din niya sa kanyang pagpapalakad ng kanyang kaharian. Namangha siya sa kaayusan ng tirahan ng mga tauhan ni Solomon, sa mga pagkain sa palasyo araw-araw, sa pag-organize ng mga gawain sa kaharian.
Hangang-hanga siya sa management at administrative skills ni Solomon. Nag-iwan siya ng napakaraming kayamanan sa Israel. At si Solomon ay nagpadala rin ng maraming bagay sa reyna pag-uwi niya. Maganda ang sinabi ng reyna noong maranasan niya ang kaayusan ng kaharian ng Israel. Purihin ang Panginoon, ang inyong Diyos, na nagpala sa inyo at nagpaluklok sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ng Panginoong Diyos sa Israel, ginawa niya kayong hari upang mamahala rito at magpairal ng karunungan. Hindi gaanong pinuri ng reyna si Solomon. Ang pinuri niya ay ang Panginoong Diyos ng Israel. Dahil sa pagmamahal niya sa mga Israelita, binigyan niya sila ng ganitong klaseng hari na mamamahala sa kanila. Ang namumuno sa isang bayan ay regalo ng Diyos sa bayang yan. O maaari ring isang parusa sa mga tao kung masama ang namumuno. Ito ang pananaw ng mga tao na kumikilala na ang lahat ng pamumuno ay galing sa Diyos. Sa ating panahon ngayon, na tayo ay nasa demokrasya, ang namumuno ay nanggagaling sa mga taong pinili natin. Kung matino at marunong ang mga tao, pipili sila ng mga matino at marurunong na mga mamumuno sa kanila. Kaya totoo na ang namumuno sa atin ay gantimpala o parusa sa atin. Kung pipiliin natin ang maayos na tao, gantimpala ng Diyos yan. Pero kung ang pinili natin ay makasariling tao, kasi tayo ay makasarili din, tulad ng pagbebenta ng boto natin, parusa sa atin ang mga mamumuno sa atin. Bigyan po ninyo, Panginoon Diyos, ng karunungan ang mga namumuno sa amin. Baguhin mo ang kanilang kalooban upang hanapin nila ang common good ng mga tao at hindi ang kani-kanilang interes. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.